Kailan ka huling umiyak? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 7, verses 11 to 17, and I read it for you. Soon afterwards, he went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went with him. As he approached the gate of the town, a man who had died was being carried out. He was his mother's only son, and she was a widow, and with her was a large crowd from the town. When the Lord saw her, he had compassion for her and said to her, "Do not weep." Then he came forward and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, rise." The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized all of them, and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us, and God has looked favorably on his people." This word about him spread throughout Judea and all the surrounding country. May mga luha na hindi natin kayang pigilan. May mga pagkakataong kahit gusto nating maging matatag, saan na lamang tumutulo ang luha dahil sa sakit, pangamba, o pag-aalala sa isang taong mahal natin. At marahil ang pinakamabigat na luha ay ang luha ng isang ina na nakikitang nahihirapan o naliligaw ang kanyang anak. Sa Ebanghelyo ngayon, nakita ni Jesus ang isang balo na umiiyak dahil namatay ang kanyang kaisa-isang anak. Di siya humingi ng tulong kay Jesus, wala siyang sinabi, ngunit nakita ni Jesus ang kanyang kalungkutan. At sinabi niya, "Huwag kang umiyak." Lumapit si Jesus, hinipo ang kabaong at sinabi sa binata, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." At ang namatay ay muling nabuhay. Pinapakita nito na nakikita ni Jesus ang ating mga luha. Minsan iniisip natin na ang luha ay tanda ng kahinaan. Pero sa harapan ng Diyos, ang ating mga luha ay maaaring maging isang panalangin. May mga pagkakataong wala na tayong masabi. Hindi na natin alam kung ano ang ipinagdarasal natin. Kaya ang natitira na lamang ay mga luha. At naintindihan ng Diyos iyon. Ngayon, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Monica. Naalala natin ng isang ina na maraming taon ding umiyak at nanalangin para sa kanyang anak na si San Agustin. Hindi po naging madali ang kanyang paghihintay. Matagal bago niya nakita ang pagbabagong hinihiling niya. Ngunit hindi siya tumigil sa pananalangin. Ang kanyang mga luha ay naging panalangin. Ang kanyang pagtsatsaga ay naging saksi ng isang inang hindi sumusuko. At sa huli, nakita niya ang biyaya ng Diyos sa buhay ng kanyang anak. Siguro po may mga taong mahal natin na ipinapanalangin natin hanggang ngayon. May anak na malayo sa Diyos, may kapamilyang may pinagdaraanan, may taong gusto nating magbago, o baka may isang kahilingan tayo na matagal na nating hinihintay. At maaring napapagod na tayo dahil parang walang nangyayari. Pero ang buhay ni Santa Monica ay nagpapaalala sa ating huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Kahit ang panalangin natin ay luha lamang. Ang bawat luha na iniaalay natin sa Diyos ay tanda ng ating pagtitiwala. Lord, hindi ko na kayang gawin ito, pero naniniwala akong kaya mo. Kaya kung umiiyak ka ngayon dahil sa isang taong mahal mo, huwag mong isipin na walang kabuluhan ang iyong mga luha. Nakikita ito ng Diyos, naririnig niya ang panalangin sa likod ng iyong mga luha. At sa kanyang panahon, kaya niyang magbigay ng buhay, pag-asa at pagbabago. Tulad ng balo sa Nain at tulad ni Santa Monica,
matuto tayong magtiwala sa isang Diyos na hindi bulag sa ating pagdurusa. Dahil may mga panalangin hindi kayang sabihin ng ating bibig, ngunit kayang sabihin ng ating mga luha, at walang luha na bumabagsak ng hindi nakikita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aming mga luha at mga panalangin. Tulad ni Santa Monica, bigyan mo kami ng tiyaga at pananampalataya na hindi sumusuko. Hawakan mo ang mga taong mahal namin at akayin mo sila pabalik sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.